Merong kontrobersya ngayong kinahaharap itong Amerika mga tol na napapabayaan umano ng Amerika ang mga sundalo dito sa USS Abraham Lincoln. Ito yung isa sa mga pinakamalaki at pinaka-advanced na aircraft carrier ng Amerika mga tol. At ang nangyayaring kapabayaan daw mga kapatid ay nagdudulot ng depresyon sa ilang mga sundalo. Alamin natin mga kapatid kung ano ang tungkol dito sa report na to. Samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So, meron ngang mga ulat, kontrobersya ang kumakalat kung saan napapabayaan daw ng Amerika ang mga sundalo na nandoon sa USS Abraham Lincoln. Ito nga yung pinaka-advanced mga tol na aircraft carrier ng Amerika. Subalit, yan ay itinanggi ng Secretary of War ng Amerika na si Pete Hegseth. Ito para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin mula rito sa UNTV News and Rescue. Completely misrepresented because we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment, Kompleto sa pangangailangan na ibibigay lahat ng mga pangangailangan sa bawat barko, sa bawat crew at sa bawat kapitan daw mga tol. Make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. Pinabulaanan ni United States Secretary of War Pete Hegseth ang balitang napapabayaan umano ang mga sundalong nakatalaga sa USS Abraham Lincoln, kaya marami na umano ang nagkakadepresyon. Nagkakadepresyon, Isa yung malalang itinuturing na sakit kapag umabot ka sa ganyan. Yung ibang mga tol, kapag hindi na kinaya, sila na mismo yung nagwawaka sa buhay nila. So hindi natin alam kung saan nanggaling yung mga ganyang ulat, yung mga ganyang mga bali-balita, pero yan na may pinabubulaanan itong Secretary of War ng Amerika. Isang ginang umano ng isang sundalong nakadeploy sa barko ang sumulat sa isang mamamahayag at nakikiusap na pauwiin na ang kanyang asawa. Bakit sa mamamahayag siya sumulat? Anong magagawa ng mamamahayag, para sa publiko yung ganong klaseng balita, di ba? At nakikiusap siya na pauwiin na yung kanyang kung sino man ang kamag-anak niya doon mga tol. Sabi isang ginang daw ang sumulat sa isang mamamahayag para pauwiin na. Isang ginang umano ng isang sundalong nakadeploy sa barko ang sumulat sa isang mamamahayag at nakikiusap na pauwiin na ang kanyang asawa. Ayon kay Hegseth, bilang isang dating sundalo ay nauunawaan niya ang sitwasyon at pakiramdam ng kanilang mga kawal. As someone who's not been on a ship like that, but been on long deployments, I feel it. I want them home as soon as everybody else. At least etong barkong yan mga kapatid maayos. At least itong barkong to nasa isang misyon. Umaandar mga tol at napakarami nila sa isang napakalaking barko. Diba? Ito nga'y parang sinasabing isla na samantalang yung mga sundalo natin, mga nanando doon sa BRP Sierra Madre, imagine mo kung anong hinaharap nun. Hindi umaalis sa pwesto. Diba? Nakasadsad lang sa isang lugar, umaga, tanghali, gabi, iisa lang ang makikita mo dun. Tapos yung barko nila mga tol, hindi naman din ganong kalakihan, tas nabubulok pa. Diba? Matibay yung mga sundalo natin para mapaglabanan nila yung mga ganong uri ng depresyon. At imagine mo kung gaano katagal ang tinatagal ng isang sundalo dun. Maabot siguro yun ng ilang buwan bago mapalitan, diba? Bago mag-rotate. Bukod sa depresyon, napaulat din na mahigit 60 miyembro ng US Navy ang iniisip na tumalo na lang sa dagat. Yun na nga, di ba? Pag umaabot sa mga ganong sitwasyon ng depresyon, parang gusto na lang nilang tumalon sa dagat at tapusin na yung kanilang buhay. Dahil iniisip nila parang wala nang nagiging saysay Hanggang doon na lang ba sila? Ayaw na nilang ipagpatuloy.
Higit 60 miyembro ng US Navy ang iniisip na tumalo na lang sa dagat. Bunsod ng kakulangan sa pagkain, hindi maayos na palikuran, kontaminasyon sa maiinom na tubig, at kawalan ng komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Actually, na-issue na yan Na-issue na yan dati. May mga napanood na tayong balita na sabi nga yung mga CR daw na nandoon sa BRP tuloy. Doon sa USS Abraham Lincoln is mga barado. So yung mga sundalo daw is napakahaba ng pila para sa mga nagbabanyo. Habang yung ibang kawal is nandoon sa pakikipaglaban, sila ay busy daw sa pagtatanggal ng bara ng mga inidoro doon sa BRP na naman. Doon sa USS Abraham Lincoln, mga tol, doon sa aircraft carrier nitong Amerika. Hindi man inamin ni Hegseth ang totoong kondisyon ng mga sundalo sa USS Abraham Lincoln. Sinabi nito na gagawing rotational ang pagbabantay sa US blockade sa Strait of Hormuz. Dito mo masasabi na kahit mga sundali, actually well-trained itong mga to. Pagdating sa physical at mental, talagang yan mga tol, well-trained dapat yung mga yan. Dapat nga, di ba, yung mga sundalo, sila yung may pinakamalalim na pag-unawa sa mga ganyan at hindi sila dapat umaabot sa mga ganong klaseng depresyon. Kasi may mga times talaga na madedeploy ka sa isang lugar at minsan nga makikita mo nasawi na lahat ng kakampi mo, ikaw na lang ang nag-iisa pero gagawa ka pa rin ng paraan para makasurvive ka eh. Diba? Ando dun ka sa puntong yun. Pero kung umaabot na sa puntong ganun nga ang mga sundalo ng Amerika, mga kapatid, isa rin yan malaking dago sa kung gaano nga ba talaga katatag yung kanilang military. Kasi pag depression lang ang tatalo sa kanila, well, sakit din kasi sa pag-iisip yun di ba? Di mahina kasi kung titignan natin mga tol, yung ibang mga sundalo is malala pa yung inaabot talagang hirap. Tulad nga nung sinabi ko kanina, di ba, dito sa may BRP Sierra Madre, yung mga sundalo natin dun, nandoon lang sa isang nabubulok na barko. Di ba? Matagal din bago magkaroon ng communication, matagal din bago makabalik sa kanilang mga pamilya at hindi umaandar yun, no? Nandoon lang sila mga tol. Imagine mo kung ewan ko paano sila naglilibang dun. Eto, at least dito napakarami nila rito pero may mga ganong 6 na po na mga sundalo, mga Navy daw ng US na parang mas gusto na lang tumalon sa dagat dahil sa kakulangan ng pagkain, mga ganong mga bagay. Ayon sa ulat, agad nang pinaglayag ang aircraft carrier na USS George Washington papunta sa Middle East bilang kapalit ng USS Abraham Lincoln na nasa karagatan na mula pa nang magsimula ang gyera o mahigit 250 days nang hindi dumadaong. Matagal-tagal na rin nga naman 250 days. No, almost mag-iisang taon na mga tol. Malapit na. Nang tanungin kung hanggang kailan ang itatagal ng US blockade, sinabi ni Hegseth na indefinitely o hanggat kailangan, hanggat hindi sumusuko ang Iran. As long as we need to. As long as we need to, indefinitely, the US Navy can maintain the blockade like that. We'll rotate ships in and out as we have. Iran knows it can't get in and out on this blockade. They know there's no timeline on it either. Definitely. Alam nyo mga kapatid, yung mga ganong report pwedeng may katotohanan o pwedeng wala rin, para pahinain lang yung moral ng mga sundalo o para pahinain yung ng Amerika, yung image ng Amerika. Pwedeng ganun din pero hindi pa rin natin alam kung ano totoo. The United States Navy can maintain a blockade like that because we'll rotate ships in and out as we have. And Iran knows it can't get in and out on this blockade, and they know that there's no timeline on it either. Sa pahayag naman ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, sinabi nito na nagkamali ng kalkulasyon ang Amerika sa itatagal ng gyera dahil sa maling intel report. At lalo pang lumala ang miscalculation ng US pagdating naman sa Strait of Hormuz at aniya, mas malala pa sa fake news ang natanggap ng Amerika. Nako. Isa sa kumpirmadong nagpapadala ng intel report sa US ay ang Israel. Nauna nang sinabi ng ilang opisyal ng Iran na hindi nila susukuan ng laban kontra sa alyansa ng Amerika at Israel. Katunayan,
Kamakailan ay sinabi ni Islamic Revolutionary Guard Corps Advisor Mohammad Reza Naqvi na kung mas tatagal pa ang gyera, mas malaking pabor para sa kanila. Mas malaking pabor sa Iran kung sakaling tatagal pa daw ang gera. Sabing ganun mismo ni Brigadier General Mohammad Reza Naqvi. No, mas magiging pabor pa daw sa kanila yon kung mas tatagal pa ang digmaan. Noel Polyan. Alright mga kapatid, so eto na nga ang report, no? Parang nanghihina na at natatalo na ng depresyon yung mga sundalo ng Amerika na nandito sa USS Abraham Lincoln. Pero yan ay pinasinungalingan at itinanggi ni Secretary of War Pete Hegseth at ibinibigay naman daw nila lahat ng mga pangangailangan ng bawat crew, bawat sundalo, bawat kapitan sa lahat ng barko nila. Anyway, hindi natin alam kung ano ang katotohanan dyan, pero tulad nga ng sinabi ko, dapat yung mga sundalo mas malalim ang training niyan, lalong-lalo na pagdating sa mentality, di ba? Yung mentalidad nila. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.